sulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko, bongga po, Olonga po. Maganda ang samahan, wala kaming iwanan. May disiplinang lagi lahat ng mamamayan. Masipag, walang kamay, laging nagtutulungan. Patuloy na nagsisikap, wala ditong bayan. Bongga po, bongga po, bongga po ang bayan ko. Bongga po, bongga po, bongga po, Olonga po. Di nagmamalaki sa masulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko, bongga po, Olonga po. Bongga po ang bayan ko, bongga po, Olonga po. Bongga po ang bayan ko, bongga po, Olonga po. Bongga po ang bayan ko, bongga po, Olonga po. Bongga po, bongga po, bongga po ang bayan ko. Bongga po, bongga po, bongga po, Olonga po. Di nagmamalaki saan man sulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko, bongga po, Olonga po. Kapag may problema ang bayan, sino ba ang pwedeng sumbungan? Edic Piano, Tet Marsan, ine-expose ang mga kalokohan. Hindi rubber stamp ang sanggunian, hindi dapat nadadaan sa pera-perahan. Ang mga konsehal ay may paninindigan, hindi sunod-sunuran. Sa mayor lang. Trabaho ng City Council ay pag-aralan, busisiin labanan ng kalokohan ng mga opisyal na nagmamalabis sa bayan ng Olongapo na ngayon naginagpis. Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Dito sa Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, Olongapeño tuwang pag-asa. Sangguniang Monitor, Sangguniang Monitor, sa programang to hindi kinukurtinahan ang mga kanser ng ating lipunan. Konsehal Edic Piano, Konsehal Tet Marsan, ang natitirang oposisyon sa sanggunian Tet Marsan, kakampi ng kabataan. Siya ang nagsilbing isang huwaran. Edic Piano, tagaangat ng sining at tutura. Sa lungsod sana ikaw ay magising, imulat ang iyong mga mata. Sila ang mga kagawad na ating pag-asa. Dito sa lungsod ng Olongapo, hindi ubra ang kalokohan sa ating gobyerno. Hanggang silang dalawa ay nakaupo, asahan mong may asenso at pagbabago. Sa sangguniang monitor ay makinig kayo. Buong Olongapo, magkaisa na tayo. hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila. Sino yan? Hawak natin ang pag-asa, makakatuwang natin sila.
sa Sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang monitor, sangguniang Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan. Kaibigan ng bayan, Friendship Edic Piano, Friendship Tet Marsan. kaibigan ng bayan. Dito sa Sangguniang monitor, 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 Hello, good morning po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga sa mga taga-Olonga po, Olongapeño at sa buong Subic Broadcasting. Magandang umaga po sa inyo mga staff at lalo-lalo po sa ating presidente, kay Sir Bong Gordon, kay Ma'am Eileen, kay Ronnie, kay Andrew, kay Ted at lahat pa ng hindi ko po nabanggit. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga opisyal. So ako po ang inyong host, Friendship Kenneth Guy Salvados. Today is September 23rd o Friday, 23rd Friday. Ayan, hindi di 13th. Alright, so bago po lahat, of course, I would like to ask everyone kung gusto niyo po makibahagi sa programang ito, ay pwede po kayo sumali. Mag-dial lang po kayo sa Smart 0998-981-6064 and 0998-396-9329. At sa Globe naman po, 0917-421-3446 and 0906-570-1262. Yan po kung gusto niyo may mga announcement po kayo, may mga events po kayo, may gusto po kayong iparating sa amin or inquiring for job, you can text us and we'll try our best to inform you po. Of course, you can also like us on FB, Sangguniang Monitor. Tayo po ay mapapanood sa TV Channel 22 at napapakinggan sa AM Radio DWGO 1008 kHz. Bagong lahat, nakalimutan ko. Siya nga pala, in behalf of our Friendship, Kagawad Tet, Mazan, and Kagawad Edic Piano. Mamaya po, andito na sila, Kagawad Edic Piano. At kay Jonathan po De Castro, kahit wala siya, magandang umaga sa iyo. Yan po. At sa mga guests namin sa darating, marami po kaming issue pag-uusapan today at next week po ay meron ako invited na naman po. Papaalala ko lang kasi baka makalimutan ko. Isang foreigner, English woman who is ministering to prisoners at inaalam niya kung ano nangyari sa mga nakulong, ano pa ang buhay nila, sino pa yung tinutulungan nila, bakit sila tumutulong. So abangan niyo po yan next week ha. Alright, so greetings naman po. Siyempre hindi natin makakalimutan. Magandang umaga po kay Nanay Rose M. Bigonia Residence. Mabuhay po kayo. At kay Nanay Beth Daduya. Makamusta po kayo, mga Death of Library, Public Library of Olonga po. And si Ka Enteng RC na Mabayuhan. At Elena Pinagpala and Let Go, Sir Teddy Sanchez, Sir Romy Izon. Magandang umaga po ng Red Warriors. Siyempre, ang mga jeep and tricycle drivers and operators. Siya nga pala, nabanggit ito kasi may marami nagko-complain pag sumasakay po sa tricycle. Madalas dapat 15 pesos lang ang bayad pero pagka mag-isa at galing sa pila, ang sama ng loob nila kapag 15 pesos lang, gusto nila 20 pesos. Marami po ako na-encounter na ganyan. Ang samantalang nakalagay lang po doon, 750. Isang tao, kung isa lang siya, di 750. Kung isa lang at nagmamadali, okay na siguro yung 15. So, I would like to seek the attention po ng mga tricycle drivers, operators, pakitignan po ito. Kasi marami po ang nagko-complain. Iba nga, binidyo pa, ini-FB na lang. One time, naka-encounter po ako niyan. Para wala na lang usapan, binayaran ko na lang siya. So, ang dami yung sinabi.
So, yun lang po. Sana mabigyan natin ito ng pansin upang sa ganun ay wala silang mabiktima mga mamamayan. Lalo ang hirap ng buhay ngayon. Total, hindi naman tumaas ang mga gasolina. Dapat lang po, sana pagbigyan natin mga taong ordinary lang na sapat lang ang kanilang budget. Okay? Huwag po nating pagsamantalahan. May mga ibang drivers naman na tayo sige mababait. Minsan, kahit na ano ibigay mo, okay lang. Hindi naman po lahat. Alright? So, yung mga taga-Olonga po, Bataan, Zambales, Transport Federation, tingnan din po natin kung baka mamaya may mga problema po tayo dyan. So, kung pwede lang po ay magkaroon po tayo ng puna at puri. Alam niyo naman ngayon, for a change, kailangan. At yan ang gusto ni Duterte. At kumikilos po sila. So, sana po ay mabigyan natin ng pansin at diin. Ganon din po, binabati namin ang mga purok leaders. Siyempre, kung walang purok leaders, sino magsisimula doon sa kanilang purok? Abay, kung may gulo, malaking utang na loob natin sa mga purok leaders. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo sa voluntaryo na pamumuno na inyong lugar. Abay, kung di sa inyo, ay baka magulo na po ang barangay. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. At ang mga tanod, lalo na rin mga tanod, sila rin pong humarap pagka may problema. Tapos, ang sweldo nila, wala, allowance lang. Mahalin po natin ang mga tanods. Kung pwede, tulungan po natin sila upang sa ganun, maging maganda po ang takbo ng ating bayan, ang ating barangay for a change. Ayan. Ang mga BPAS, security guards, mabuhay po kayo. Siyempre, ang mga kabalikat nating Civicom, ulo ng Apple Radio Group, ISDA Radio Group, Scam Communication Group, at sa lahat ng mga volunteer radio groups na kaakibat po natin sa mga mahalagang activity dito sa ating lungsod. Mabuhay po kayo. Nagtitinda sa Lumang Palengke, Isbahak Market, Pag-asa Market, Barreto Flea Market, Cabalan Flea Market. Siyempre, yung mga hindi lang sa Lumang Palengke, doon sa bagong palengke natin, siyempre, di ba? Parang hindi natin nababati yan. Mabuhay po kayo, magandang umaga sa inyo. At ang lahat ng mga security guards, kung wala security guards, mahirap na. Magkakagulo yan sa mga lugar na binabantayan nila. So, ganun din po sa mga JCI, Olongapo, and PTA officers, City Council monitors, o mga mga official, mga councilors, mayor and vice mayor, magandang umaga po. Sa mga empleyado ng ating local government, ganoon din po sa mga karating na rin mga business establishment dito, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganoon din po ang ating sponsors na Capstone, iFocus, JM Productions, Absolute Service Incorporated, at syempre po, ang Strongwill K, Salvatus Performing Arts Home Study Program Workshop. Ito po yung mga gustong mag-aral how you develop your voice in a very short period of time. The real voice. Okay? Walang daya. Boses talaga. At gusto mong subukan din na matuto ka magsulat ng awit o kanta. At sa patamang pagtugtog ng instrumento na hindi maingay. Ano ba pagkakaiba ng tugtog ng musika sa tama lang at sa maingay? At ganoon din po sa tinatawag natin public speaking. Kung meron po kayong mga gusto mo develop, even college students or even high school graduates, if you want to study English to develop your skills in communication para makapag-apply po kayo sa call center, ay makakatulong po ako sa inyo ang Strongwill K. Salvatus Performing Arts Home Study Program. Siyempre, you can dial 0906-570-1262 or 0998-396-9329, or you can inquire here at Sangguniang Monitor. Every Tuesday and Thursday, andito po ako 11 to 12. So kung gusto, ngayon lang po nag-Friday po kami kasi kahapon ay hindi po available kami pareho. So kaya nag-request po kami for today. So marami po ang nag-abang sa akin yesterday, and I apologize for that. Ngayon po kami naka-air. So makinig lang po kayo at marami tayong pag-uusapan. Ganon din po ang Comtech College, ang kilala sa pagdating sa computer. At binabati namin yung kapatid ni Kagawad Eric Piano, ang kanyang kuya. So, kamusta po kayo? Ayan, at marami pa tayo yung pag-uusapan po. Maraming issue, marami po ng text. Pero bago yan, ngayon ko po kukunin pagkakataon. Ilang beses ko po sinabi, pinangako. Alam niyo po ba, may isang estudyante ng Kuluman College na ang pangalan niya po Ariel C. Fabian. Ulitin ko po, Ariel C. Fabian, anak po siya ni Ariel Fabian, nakabasketball from St. Joseph na apo nung kilalang panahon ng Polar Studio, Fabian. Ang mga Fabian talaga matatalino po yan, magagaling. At siya po, she represented Kuluman College in SAITE Student Assembly on Information Technology Education in Region 3 level, held on September 16, 2016 at St. Louis Convention Center
City of Balanga, Bataan. And take note ha, nag-champion po ang Olongapo sa regional. Yan po ay dinila sa pangalan ng anak ni Ariel Fabian na si Ariel C. Fabian. Congratulations to you, Ariel. Napakahusay mo. It runs in the blood. Congratulations kay Ariel and sa asawa mo, siyempre, at sa pamilya ng Fabian. At ganun po sa Olongapo. Hindi po basta-basta manalo. Ang IT, hindi basta-basta yan. Ang hirap yan. So, you make us proud. You made us proud, brother. So, thank you very much and mabuhay ka. Ayan. At siyempre, ang kanyang nanay. Kung walang nanay, walang magaling na anak. Si Jacqueline Fabian. Ayan, nagtatrabaho siya sa City Hall. Napakagandang babae at napakahusay, napakasipag at mapagmahal. My friend. Ayan. So, siyempre po, binabati ko rin mga estudyante ko ha. Ilang beses lang nagabang, hindi ko nababati. Si Miel and Baste. At i-guess po namin sila dito mga next week or next week. They are new students of mine in voice and visual arts and communication and personal development, modeling and acting. So, magkakaroon po kami ng palabas sa Harbor Point by first week of December or second week, I think. So, i-guess ko sila. Dito makikita ninyo na walang daya. Few sessions lang po at natuto sila at makikita yung difference. So, bata lang yun. Grade 2 isa, grade 4 yung isa, at tipong artista rin. So, ayan po. So, kami mga interesado po sa inyo na ma-develop, at hindi lang basta ma-develop, at gusto nyo rin na maging isang artist, kumikita rin po kayo, pwede ko po kayong kasama doon sa programa ko na tinuturuan ko kayo at pag nag-perform kayo at may mga special big events po tayo, siyempre may talent fee rin po kayo para maranasan nyo paano maging isang artist. At wala pong dahi-dahi rito, talagang boses. Ayan. Ganon din po, marami pa pong mga isang pwedeng pag-usapan natin. Gusto ko rin po i-announce, hindi ko pa po kasi nakuha yung sponsor ko doon sa, bala ko po magkaroon talaga ng tinatawag na first of its kind, the unique one. If you have what it takes, the talents, all kinds of talents, not only singing, dancing, acting, painting, public speaking, modeling, or magic, etc. po, playing instruments, etc. Magkakaroon po tayong tinatawag na first in Zambales, Buhon Zambales sa Region 3, tawag ng tanggalan. Matira ang matibay. Ito po yung lahat ng talent na alam ninyo, age 4 and above. So, yung age 4, basta exceptional siya, ang gift niya, pwede po yun. Alright, abangan niyo po yan. Ang detalye pa, every week, i-announce ko po yan until I confirm. The sponsor kasi malaki yung cash prizes na nais naming ibigay. At sponsor po yan ng Strong Will Salvatus K Performing Arts. Ayan. So, titiyakin ko po sa inyo kung sino sasali dito. Walang daya. Ayan po. Ngayon, marami po mga issues na pag-uusapan pa pero magkakaroon mo ata tayo ng tinatawag na break at ibibigay ko po sa inyo lahat na may init na issue. So, stay tuned. Manatili po kayo sa programang ito at marami tayong pag-uusapan. Ito po at babalik kami mamaya. Wynn Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Wynn Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, an overnight stay for 1,000 pesos. At Wynn Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Wynn Hotel is located at number 27, 18th Street, West Bahakbahak, Olongapo City, just within the Victor Liner compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Wynn Hotel, our guests are surely winners.
Avail 10% discount upon check-in at Win Hotel. Just present your trip ticket from Victorliner and Bataan Transit. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo uli? At ito po ang inyong host muli, Kenneth Guy Salvados. Friendship, Kenneth Guy Salvados. Of course, darating na po. Andito na po si Kagawa Dedic Piano. Pero nais ko lang pong iparating sa inyo, no? Marami po ang mga issues na mabibigat. At marami po ako na-review. Ako po, hindi ko pong maalis talaga ang aking pag-support sa ating presidente dahil nakikita ko po ang daming mga pagbabago when it comes to change. Nakikita po natin. Pero nakalulungkot pa rin po dahil pinipilit niya, ang katotohanan naman, ang ating presidente ay hindi po Superman yan. Ganun pa rin po, kung talagang tayo po ay gusto natin ng pagbabago, ay dapat po makibahagi tayo. Nabasa ko po minsan, okay, mga CBCP ba yun? Sa mga samahan po ng mga or Catholic group or Christian group. Alam niyo po, nagpipreach isang pare. Hindi ko na po babanggitin ng pangalan. At lagi niya, at binanggit niya po to ilang beses na sa YouTube po ito, doon ko po nabasa. Sabi niya, sana parang nagparinig siya, nagpasaling siya sa ating presidente, wag tayo magsasabi ng ating mga sinasabing pangako na hindi nangyayari. Aba, muna po. Aba, wala pa naman po 6 months at lampas pa lang po ng 2 months. Sana naman ma-appreciate po natin na maraming pagbabago ang nangyayari. Kahit papaano, may kapayapaan ng mga tao ngayon, kahit papaano, ang mga drug users, pushers, or drug lords ay aware na po sa nangyayari sa paligid at hindi na po basta-basta, hindi tulad ng dati. At higit pa riyan, sana naman po, kung tayo po ay mag-preach, baka naman po pwedeng i-preach natin sa simbahan ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pagpapatawad. Doon po tayo mag-focus at bigyan natin ipanalangin natin ng presidente natin at ang mga opisyal. Upang sa ganyan, I believe as a father or as a priest in church or in any Christians or believers or pastors, I think our major role in our country or in our society is to pray. Palagay ko po, mas maganda po yung kaysa tirahin po natin o punahin natin
na hindi maganda ang ating presidente. Okay? I-get pa rin, nagkaroon po ng gusto kong i-comment po si Manny Pacquiao. Last time, the other day o yesterday, ang ganda na naman ng ginawa po ni Manny Pacquiao. Sa nasabi kasi ng marami, si Manny Pacquiao daw po ay walang alam. Ang katotohanan po niyan, hindi naman siya talaga lawyer. Pero ang kagandahan, after nung nagsalita siya, para i-cross-examination niya cross-examine niya po si Matubato. Kahit Tagalog, ang galing After niya sinabi yon kanyang statement, alam mo sabi ni Senator Dick Gordon, sana ang lahat ng mambabatas o mga lawyer ay katulad ni Manny Pacquiao. So ibig sabihin, dahil sa kanyang galing ng puso at isip, alam mo, kaya ganun siya magsalita. Ako rin nagulat ang galing niya magsalita. Tagalog, Bisaya, ang simple lang naman ang statement niya para ma-cross-examine niya kung gaano katotoo si Matubato. Doon sa kanyang pagtatanong, lumabas na talagang si Matubato. Ay nako po, lumalabas sa sinungaling, nakalulungkot. Eto pa, nakakawa naman po si Matubato sa totoo lang kung may gumagamit sa kanyang tao, siya po yung nagiging biktima. Sana po, kung sino man ang gumagamit dito, tigilan na po natin. Gawin na lang natin mga witness sa mga katulong kung ano yung pagbabago. Kasi sa totoo lang naman po, wala naman po tinatawag na extrajudicial at ayun naman ang presidente yan. Eto pa, nakisawsaw din po yung mga. Anyway, congratulations kay Senator Manny Pacquiao sa ginawa niya kahapon. At ituloy ko lang po. Kay rin po, marami rin po ang nag-comment doon sa media. Kasi nga po, katulad yung UK, EU ba yun? Or UK yata, I think. And then the other country, or UN, is still, gusto nila pa rin magkaroon ng, parang gusto nilang, pinaparating nila, na wala sa ayos ang ating presidente dahil na naman sa media po ng local kung paano po na iparating sa international. Talagang grabe na naman, pinasasama ng image natin. Ang kagandahan po sa ating presidente, sabi niya, okay, iimbitahan ko kayo para magkaroon kayo sa sarili niyong imbitasyon ng inyong pag-imbestiga. So sinabi niya po yan. Ibig sabihin, wala po siyang tinatago ng extrajudicial at ayaw rin naman po niya ng extrajudicial. Hindi mapatay-patay ang issue na yan. Pero, of course, hindi rin natin ito inaalis. Marami pong namamatay na drug-related. Pero gusto ko nang po linawin na ang mga pulis po hindi naman po basta-basta pumapatayan kung hindi sila pumapalag o tumatakbo o tumatakas. Dahil maingat po sila, pwede silang balikan ni Duterte. Hindi ko rin po sinasabi na walang nagkakamali. Pero ganoon man po, hindi po tinitigilan ng PNP Chief De La Rosa yan. So kapag meron po kayong complaint dyan, handa po sila makinig sa inyo at bigyan kayo ng tunang pansin upang sa kayo mabigyan ng hustisya. Kung meron man po na sa tingin ninyo na hindi maayos ang ginawang kapulisan. Pero wag din po natin aalisin sa kanilang sa propaganda ginagawang programa ng ating presidente na ito sa drug-related, madugo po ito taon pa ang bibilangin dito. Katulad niyan, marami rin pong nakikisawsaw o marami rin pong pumapatay. Okay? Na hindi po nalalaman ng PNP. Siyempre, marami po siya naintiilan po ng PNP. Kulang nga po ang tao ng PNP. Kaya dapat po tulungan natin yan. Yun po ang gusto kong iparating. Kasi nakakasawa minsan, nakakasama rin ng loob. Kapag may namatay na pusher, may namatay na drug-related personality, pagkatapos, pagka ang pulis katuloy nung namatay sa Caloocan, namatay, batang-batang pulis. Preacher pa yata sa church yun. Yun lang, wala sandalang vest, natamaan sa tagiliran, hindi na po nabuhay. Kaya nga po, wala akong narinig sa mga Commission on Human Rights. Bakit hindi po kayo nagsasalita? Sinasabi po, sabi nila, hindi daw nila trabaho yun. Ano po ang trabaho ninyo? Punain kung sino yung namatay na gusto nyo lang. Punain lang ang mali. Wag naman po ganun. Kaya po tayo narito, dapat po maging bahagi tayo ng ating gobyerno ng ating bansa para sa pagbabago. Sa lahat po ng tumitira sa ating presidente, ang presidente po natin hindi naman perfecto yan. Pero alam niyo po ba, ang dami ibang bansa na talagang natutuwa sa kanyang ginawa. Alam din, mga edukado kasi yun may utak, hindi basta-basta nagko-comment na hindi nila inaalam. So mga taga-ibang bansa, kung meron po kayong mga world leaders, kung meron po kayo na gusto nyong alamin kung anong katotohanan, pumunta po kayo dito. Mayroon nga pong in-interview si Mocha one time, isang
Englishwoman, no? Sabi niya, nagtataka siya bakit may mga negative issue, may tinatawag judicial killings, tapos may mga natutuwa rin at marami pa mas natutuwa sa ating presidente. So pumunta po siya rito para alamin niya. O yun, nalaman niya ngayon kung anong talaga ang totoo. Tayo po nga, tayo minsan na dapat mga media, tulungan natin ang ating bansa. Kumakagat pa tayo sa mga patyutsada po ng mga ibang bansa. Hindi nyo ba nalaman kapag nagkagulo yan o nagkainitan yan ay tayo madadali. Ang dapat po niyan, tayo po ay magkaisa. Huwag na po tayong magsalita. Well, pwede po tayong pumuna. Pero punahin po natin yung tama. At kung tayo po ay magsasalita, kung pwede lang po, bigyan naman natin, dugtungan naman po natin ang layunin na pinagagawa ng ating Pangulo. Okay? At sa mga senator, I would like to commend all senators, no, na bumoto para mabago rin po yung chairmanship para doon sa Human Rights and Justice na ang nanalo nga po ay si Senator Dick Gordon. Kudos, congratulations sir. Ang ganda na po ng ginagawa niya. Nung sa Senate po, nakikita ko malaki ang contribution nito at kung tutusin, sabi nila parang pinag-usapan, hindi po kasi ang alam ko mas malamang yung opponents na nanalo para bumoto sa pagka-chairmanship niya po, no? In short, nakikita ko po kung paano kumikilos din ang Panginoon. Hindi po natin nalalaman kasi ako naniniwala po, kahit naman ako personally, noong una hindi ako kay Duterte, pero nung nakita ko po yung kanyang ginagawa, hindi ko siya kilala doon ko po na-realize na I believe God put him to become the president of our country for a purpose, for a reason. At ang kagandahan po niyan, wala talagang, kung titingin mo, simpleng tao lang po siya. Alam niyo po, kung titingin niyo yung kanyang ginagawa at itong mga senator na bumoto, makikita po natin na talagang gusto nila mapaayos ang ating bansa. Kung tutusin, si Senator Dick Gordon, nagpanukala siya ng extra power ni Presidente. Pero alam nyo, kung mapagsamantala ang Presidente, ginab niya na yon. Pangalawa, may issue pa, magkakaroon daw ng martial law. Wala pong martial law mangyayari, tiyak po sa inyo yan. Kung yung lawlessness nga, at yun lang ang tinanggap ng ating Presidente. Yung extra power nga, hindi niya tinanggap, martial law pa. So wag po kayo maniniwala sa naririnig ninyo, may martial law. At hindi lahat muna nababasa nyo, tignan po ninyo, kahit sa television. Sorry po tignan nyo, punayin nyo po sa ABS-CBN o kaya sa GMA, tignan po ninyo kung ang talagang kanilang binabanggit dito ay patas ang laban. Minsan, oo. Minsan, hindi. Kung hindi po kayo mag-a-analyze. Ngayon, mga sumusulat po sa dyaryo, tingnan po ninyo kung paano nyo malalaman na ito ay bias at ayaw nila kay Duterte. Minsan, maglalagay sila ng news. Ang laki-laki ng pangalan ng binanggit ng ibang bansang leader, pero yung ating pununo dito, ang liit lang ng statement ng nilalagay nila. Naku po, wag naman ganun. Tayo po yung mga Pilipino. Sa totoo lang po, aminin natin na marami po ang nagagawa ang ating presidente ngayon. Wala pa pong 3 buwan. Di po ba? Kung tayo po ay nananalangin bawat isa, ipanalangin po natin siya, ang mga opisyal, ang mga senator, ang mga naakusahan. Ipanalangin din natin si Ma'am De Lima, di ba? Hindi porke naakusahan siya, nagpupunyagi po tayo. Tao lang po yun. Ngayon, kung sino man po yung mga naakusahan dito, kung pwede, ipagpanalangin po natin sila. Ito pa po, gusto kong kunin ang attention ng ating Pangulo rin at ang mga local officials and national. Ilan po ba sa atin, organizations o mga pare, maraming pera sa church, sa Catholic Church, sa mga organizations. Bakit po kaya hindi tayo mag-contribute o gumawa ng programa, makialam, para magkaroon ng rehabilitation para doon sa mga pusher o user o yung mga sumuko na? Bakit hindi po tayo mag-comment, iparating natin sa ibang bansa, kailangan namin ng budget para dito sa mga taong ito? Kasi sa totoo lang po, hindi naman po ako pro-user, pro-pusher, pero marami rin po kasi dyan na biktima lang. At marami rin po na naging mahina sa kanyang buhay, kaya po siya ay nalulun. Pero hindi ko sinasabi po o ginadjustify na tama ang kanilang ginagawa o choice nila po yun. Kasi yun Ang sa akin lang po, tayo medyo matitino, baka pwede naman po tayo mag-contribute kahit sa maliit na bagay. Halimbawa, kung meron tayong nalalaman sa area natin, o sa barangay, o sa purok natin, kausapin natin yung mga involved sa as user or pusher, o alam natin drug-related, o payuhan po natin. Ikayatin natin sila sa church, o kaya
kung meron tayong pwedeng i-contribute sa kanila para maging busy po sila, gawin po natin sa malilit na bagay. Tulungan po natin ang ating gobyerno. Ganun po. Ngayon, sa mga national po, marami mga official din po na kung napanood niyo po yung sa inquiry sa Congress, ang galing-galing po sabi nga raw po doon ay na torture daw po yung mga nagtitestigo. Kung titingnan niyo, kumakanta pa sila, ang galing-galing nila eh. Ibig sabihin walang tinorture doon, kusa silang nagsalita dahil I believe na gusto po nila magkaroon ng pagbabago at hindi pa po hulihan. So marami rin po ang mga issue pang pag-uusapan at narito na po ang ating makasama at siya po ay, I'm sure, marami siyang pwedeng i-share din po sa atin. Ngayon po, kayo po ay narito, makialam po kayo, may cellphone number po kami. Kung gusto niyo magtanong, kung gusto niyo makibahagi, mag-comment po at may nalalaman po kayo, magsalita po kayo. Okay, marami po sa national pwedeng pag-usapan, pero sa local po, ito pong gusto kong malaman, pamula po nung araw sa triangle na maraming sumuko ng mga pusher o user, ang tanong ko lamang po, hinihingi ko po ang atensyon ng ating local government o ng ating mahal na makisig at mahusay na director ng PNP ng Olongapo, si Jerry Sumbad. Sir, kamusta po kayo? Maraming beses kami nag-i-invite ng mga tao ninyo pero wala pong dumarating kasi marami kaming gustong itanong. Sana po paunlakan nyo naman. Ano po ba ang nangyayari? Ano pa bang programa po doon sa mga sumuko? Meron po ba tayong magandang programang ginagawa sa kanila? Kasi lately, may namatay din. May pinatay din sa area na yun. Hindi ko pa lang kung drug-related din po yun. Pero ganun pa man, salamat po sa inyo kasi marami rin po kami, ako personally na nakikita na may mga pagbabago. Lalo na mga umiikot na mga patrolya na mga PNP. Magaling po, no? Congratulations. Sana lang po makasama namin kayo dito para marami po kaming katanungan eh. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako kontento doon sa issue na hindi pa ako makamove on doon sa nagpatayan doon sa palengke na may pinatay, mga drug-related, drug law, whatsoever. Gusto ko po malaman talaga yung totoo at malaman ng mga tao. Sana po, kayo po ay makarating dito o kaya ang mga tao ninyo para matanong po namin dyan. At gusto namin iparating sa inyo, maraming gusto ko pong tumulong sa programa at masubaybayan. Ano po ba ang nangyari talaga dun sa mga sumuko na? Ayan. Maraming salamat po sa inyo at narito na po at gusto pong i-welcome ang ating mabuti at makisig at may puso, a man of action, Kagawad Eric Piano. Ayan. Спасибо вам большое, Kenneth. Bonsoir. Как дела? Bonsoir. Здравствуйте. Si, senyor. Magandang tanghali po Ayan. sa inyong lahat. Ito po ang inyong kagawad, ang inyong kaibigan, ang inyong friendship. Edic Eric Piano Piano, ngayong ayan. araw na ito ng Friday. It's September 23rd. Yun, The 23rd. of September na po Ayan. tayo. Ayan, ang bilis ng panahon. At kagawad. ang daming nangyari kahapon. I was Ano in nga ba? Manila dahil nga umattend tayo ng isang patawag ng isang congresswoman, si Emmy De Jesus ng party list ng Gabriela, no? At Pinapunta meron ka. kasi silang pinapanukala sa Kongreso yung House Bill 1044 tungkol ito sa occupational health and safety. Ayan. Kasi alam Ano mo, ba yun? Kenneth, Ano ba di yung ba yung mga occupational? nangyayari dyan sa Hanjin halimbawa na marami tayong mga namamatay na mga kababayan na Accident. trabahador, Oo nga. no? Oo. Hindi lang sa Hanjin kundi sa iba pang mga lugar ng pagawaan dito sa Olongapo sa SBMA, sa Subic at sa kabubuan ng Metro Olongapo, no? Hindi nakukuha yung mga tamang benepisyo ng ating mga manggagawa. So, kailangan merong panukalang batas na mag-i-specify do. Marami naman ng batas, no, na sumusuporta sa ating mga manggagawa. Pero this time gusto nilang i-specify yon. So, sinusuportahan natin yung House Bill 1044. Yun po yung Occupational Health and Safety Bill, no? Nagkaroon ng parang workshop seminar kahapon. So, naimbitahan tayo doon. No? More of At, safety siya. Yes, Health. yung ano rin, yung Pero mga kung may yung mga aksidente, kamanggagawa natin na kailangan na talagang Secure sila. sa kanilang trabaho, sa kanilang lugar ng paggawa, no? Kagawad yung bill na yan, hindi na tinag-aaralan ko. Alam ba, may napahamak?
Halimbawa, Hindi, pinag-aaralan. Kaya kasama nga rin tayo yan, nandoon kasama sa rin yan. workshop, no? Okay. Dahil sa parang ano ito, committee hearing. Though nung last Congress, ay meron nang nakapagpasa nito, ay meron nang nagpanukala nito at umabot na ito sa second reading, kaya lang inabutan ng eleksyon, no? Kaya itinuloy na ngayon at ang proponent niyan ay yung Gabriela Party List na sila Representative Emmy De Jesus at yung Okay. kanyang kasama. So, So, umattend ka. sinusuportahan po natin yan. Oo, umattend tayo dahil inimbitahan tayo ng Solidarity with the Workers. Yan po yung mga nakatutok sa ating mga manggagawa nang sa ganon ay yung mga karapatan ng mga manggagawa ay maibigay sa kanila, no? So mabuti naman at meron tayong ganyang grupo. So effective na yan Ayan, today. hindi pa. Kaya nga pinag-aaralan to. At It will take time. yung pupunta pa yan sa second reading, third reading, etc. No, may public hearing at kung ano-ano pa. At So, least meron na tayong ganyang panukalan na pinag-aaralan, Meron ganito. aware na dapat ang mga company. So na ang magising susundan sila. lang natin sa Sangguniang Panglungsod ay susuportahan itong House Bill na ito, parang isang resolution supporting the House Bill 1044. So yun yung magiging resulta ng aking ginawang pagpunta. Pag-attend Oo, sa Manila. pag-attend. Now I know. Doon. Congratulations! You did a Pagkatapos good job. noon, dahil malapit yun sa Senado, so yung ating kaibigan na si Mike Pusing, remember him? Si Sir Mike. Of course, si Mike, dapat nanalo yan na, Dapat talaga. na konsehal, no? Kung tama ang eleksyon. Mananalo pa rin yan. Malay mo, magkaroon ng di ba, recount. Lahat naman ng mga tiga-Alongga po kilala yan. Walang hindi nakakakilala kay Oo Mike nga Pusing. eh. Kaya katakataka talaga na Hindi hindi siya nanalo, no? nanalo. But Pero anyway, may karma oo. diba? May karma. Wait na lang natin. Anyway, ayun, tinawagan natin siya at sinabi natin kung nandoon siya. So nandoon siya, inimbitahan tayo. So tamang-tama naman, 2:30 yung naging umpisa ng ng hearing, with Senator Dick Gordon. So anong nangyari Kaya doon? nandoon tayo sa kanina kwento mo na, 'di ba? So naging maayos ang kitang-kita talaga ng taong bayan. At this time naging maayos yung hearing. Yes! Nakapagsalita ang inquiry sa lahat, Senate. binigyan ng Yes. podium, binigyan ng pagkakataon Yes. ng lahat para magsalita at hindi At- nag-aagawan sa mikropono, hindi nagdidebate ng sabay-sabay, hindi magulo, Oo. no, hindi nagkakamot sa ulo katulad ng ginagawa ni Senadora Laila de Lima. Oo. At this time talagang maayos lahat, inilatag talaga lahat ni Senator Dick Gordon yung rules, Yes. no? Doon sa ginawang hearing at naging maayos at lahat yan nagkomento yung ating mga kababayan pati na yung mga commentators sa mga major Ang newspapers. galing, At sinabi nila talagang napakahusay Oo. nung ginawang pag-preside Yes. ng ating Olongapo Senator Dick Gordon. Ang Ayan. kagandahan niya, kagawad. Nagsalita pa si umirit na naman si De Lima. Nilecturean si Senator Dick Gordon. Nakikinig si Senator Dick Gordon. Sabi niya, ito pa, pinakinggan ko kung talagang may kaugnayan doon The o lady. pagtulong. Sabi niya, kung pwede lang po, sabi niya, wag po tayo mag-English at saka sana po hindi ba lawyer yung kausap niya? Alam mo, in fairness kasi si De Lima, ang galing din magsalita, no? Kung siya magpaikot-ikot. Syempre, mahusay Kaya din yun. mahusay siya talaga. Kaso, hindi gumaling siya. Hindi siya magaling doon sa pangyayaring yun. At hindi yan. Ang ginawa ni Manny Pacquiao, ang galing! Tagalog! Nahuli niya, nasundot niya yung... Actually, mas yung magaling mag-translate si Manny Pacquiao kaysa Oo. kay... Sino isang Kay- senator na pinag-translate ni Si- Zubiri? Si Subiri, hindi rin mahusay mag-Tagalog. Plastic. Imposible hindi siya marunong mag-Tagalog. Mali pa nga Parang parang ano yun parang mga Parang ilang iniba niya pa maliliit lang yung nakukuha ni Hindi Zubiri. lang, parang samantalang si iniba Manny niya. Pacquiao. There was a Oo. statement na parang Well, iniba niya. well. Tinagalog ngayon ni Manny Pacquiao na booking siya. So, ang galing-galing Oh, talaga sige. ni Manny Pacquiao. Wow. At naiba talaga yung mga testimony ni Mato-Bato. Nako, yan talaga, po ang sinasabi natin. Nako po, wala kayong lusot. At si Senator Dick doon, tinatanong niya, okay ba? Gusto mo ba mag-CR? Talagang pinakikita niya na hindi niya pinupuruhan, ginagawa niya ng trabaho at tama lang. Naging maayos. At fair. Maayos, oo. Di ang galing-galing. Sino magsasabi sa inyo na wala silang ginagawang tama? Kita niyo naman, ang Panginoon talaga, pag nilagay ang tamang tao, kahit anong gawin niyo, kapag mati ang motibo ninyo, sorry po hindi kayo makalulusot sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Kaya nilagay dyan si Manny Pacquiao. Kita mo, sasabihin mo, hindi naman talaga magaling yan pero may puso at nakikipag-usap yan sa Diyos. Kaya nakita nyo, ang galing niya talaga. Sabi ni Senator,
Aba, kung lahat ng lawyer dito sa Pilipinas, kasing husay mo, ang ganda ng takbo ng ating batas. O sinabi niya yon, ang galing mo. Congratulations! I commend Manny Pacquiao and Senator D. Gordon. Pero yung aking kaibigan na nagte-text parati, meron na naman siyang comment. Alam mo, maganda siya. Marami siyang highfalutin words. Andun na yan. Oo. Pero Teka. magaling yon. Mas magaling yung kay Manny Pacquiao. Obvious naman, English eh. Pero kagawad, alam mo ba ang bagong UN natin? Ambassador kung sino? Si Teddy Locsin. Oo. Alam mo si Teddy Locsin, buti na siya nilagay. Alam mo ngayon may isin naman sa EU. EU. Oo. UK ba? UK? EU. European Union. European. Tapos, UNAB nyo. Ang UN na naman, nagtatalo na naman. Nagko-comment na naman. Ang bigat ng trabaho ni Teddy Locsin. And I'm sure because he's very smart, a well-educated man, a smart and brilliant mind, I'm sure he will represent our country to UN. Ayan. At ang kaganda sinabi ni Presidente, inimbitahan ko kayo, EU. Inimbitahan ko kayo, UN. Pumunta po kayo dito. Magkaroon kayo sariling investigation para malaman nyo kung ano talaga yung extrajudicial killing. Ang totoo niya, may extrajudicial killing na bago. Sa Senate, alam mo kung ano yun? Ano yun? Extrajudicial killing of microphone. O ayan, tingnan nyo. Kinakusahan. Yan ang killing of microphone. Ayan na, si Senate. Natawa ka doon. Konti lang. Nagulat ako. Konti lang. But anyway, yun ang hinihintay ng UN at saka na sila yung imbitahan. Para mawalan chismis. Kasi yung CHR, yun na nga, sinasabi nila dapat iniimbitahan ng gobyerno para official yung pagpunta dito. Yes. But anyway, kung talagang sinabi yun ni Presidente Duterte sinabi niya na iniimbitahan nila. So, nasa diary pa ngayon. meron bang official paper? Kasi alam mo naman ang ating Presidente. Sinulat niya sa dyaryo. I'm sure bago sinulat sa dyaryo, may sinulat na, di ba? So we welcome Looking them. forward, Tama naman. So we welcome them. Mag-i-interview rin ako sa kanila. Hanapin ko sila talaga. Sobra kayo talaga para ma-discover ako ni Duterte. Alam mo ba yung namatay na sa Caloocan na pulis, na batang-bata na preacher? Intindi, no? Namatay yung pulis, ang dami na mamatay. Wala akong marinig sa CSR. CSR, kinakatok po namin kayo. Aba, tao po itong namatay. Huwag nyo nang tingnan kung pulis siya. Ang ganda ng background nitong batang-bata. 23 years old. Kasing gwapo mo yun eh. Kamukha mo yun eh. O, di ba? Hindi, ganun yung mukha ko nung bata pa. Ayun nga, kamukha mo. Kala ko nga, kapatid mo. Kamukha mo talaga eh. Medyo maraming nagsimpatya kasi unang-una ang amo ng mukha nung hindi, parang bata. At saka parang pwedeng artista nga eh. Sayang ang future. Ito ang future dapat ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas. Pero anong ginawa ng mga kriminal? Ayan, ng mga drogista. Ayan, pinatay. Ayan. Tapos wala sinabi yan CSR. Okay. And speaking of drugs, ayan, kahapon lang may nadiskubre saan? Ang ating ang National Police na parang talagang pagkalaki-laking pagawaan ng droga. Ayan, factory na siya. Arayat Shabu Lab shutdown by Pampanga Cops. Ito tama sa Arayat. Ayan. You can read it, Kenneth. Para sa kalaman ng karamayan. Okay, Arayat Shabu Lab shutdown by Pampanga Cops. Wow, commend you. Congratulations. City of San Fernando, Pampanga. A team from the Arayat Municipal Government stumbled upon a big Shabu laboratory while conducting fire safety and sanitary inspections on Thursday, September 22nd. Mayor Emmanuel Bonifacio Alejandro said, andun niya sa area niya, members of the Beauty Fire Protection and the Municipal Hall were surprised to find a clandestine laboratory at what should have been a piggery. Nabasa ko ito, last week pa to and corn crusher, a report Alejandro gave to the Philippine Drug Enforcement Agency stated. The laboratory in Barangay Laquios at the foothills of Mount Arayat has been shut down by Pampanga policemen. Congratulations! It is the biggest facility to be found so far with big equipment. This is not a kitchen type of laboratory, said Senior Superintendent Rodolfo Recomono, Provincial Police Director. Ayan. Ayun. So, pinakita natin kanina. Ayan, Ayan, sabi nga ni Grabe Laquios. naman yan. Sobrang laki. Parang Hanjin ang dating. Laquios is about 5 kilometers from Barangay Balitukan in Magalang Town, where PDA and the police discovered a piggery farm and concealing
an underground Shabu laboratory, ang lupit, by 7 Chinese nationals were arrested. Ito na naman. Ayan The na. facility was large warehouse. Kitang-kita niyo sa picture, laki-laki. Para kung dagong dam. This was the second Shabu making factory found in Pampanga. 3 others have been found in Angeles City since March. Rico Mono said police have been trying to determine any connection between the Balitucan and Laquios facilities. Workers at the site fled and are being tracked down by policemen. Ang tanong, Kagawad, Oo. paano nakapasok yan, Mayor, Governor? Hindi Sino mo bang ba governor sa- doon? Si Pineda, di ba? Oh, Pineda. Oo, bakit parang Baby Pineda. Sana Tama? maimbitahan natin siya, no? Bakit Imbitahan nakapasok mo. yun? Oo, kasi hindi ko siya kilala. Ikaw, mas kilala ka kung ikaw councilor ka, ikaw na-expose di ba? But anyway, ito ang napakalapit naman ito sa Olongapo. Ang tindi, Imagine ano? Angeles Ang and lakas ng Arayat. loob. At Arayat talagang medyo pabundok na yan o sa bundok na yan. Oo. So talagang inilalagay nila sa mga masusukal na mga lugar din. Itong mga Grabe. factory na to na pagkalalaki, no? Well, hopefully, isa ito talaga sa makasira. Eto, imagine mo kung sa laki ng factory na yan, kung ilang shabu ang mga nagagawa nila. So, ayan, magandang development yan, no? Na alam naman natin kung gaano kalaki yung porsyento ng droga Yes. ang mawawala dito sa Pilipinas dahil sa pagkakatimbog nitong malaking factory dyan Ang sa tanong, Arayat, Pampanga. Sa tingin mo, sinong drug lord ng support dyan? Drug lord organization? Hindi natin alam, kaya nga international? kailangan ng Anong analysis investigasyon. mo? Oo. Wala Well, ka. Analysis mo lang, Kagawad. Ang sinasabi diyan sa report, 'di ba, mga Chinese, no? Aha. Ang ano nito, parati naman 'yun ang sinasabi, pati naman yung mga problema sa Bilibid Prison, ang Chinese sinasabi ano pa rin sa Chinese kaya nga connected. sinabi din ni Senator Dick Gordon, kung talagang nakikita natin na lahat 'yan ay connected sa Chinese, talagang mag-file din tayo ng protest through Yes. diplomatic International, no? na magprotesta tayo dito sa nangyayaring ito. Bakit yung mga droga na yan na galing sa China ay napupunta Oo. dito at dito pa mismo ginagawa, no? Itong malaking factory na to. Pagkatapos yung malaking barko diyan sa Subic, 'di ba? Na ginagawang lutuan. Lutuan kaso nung pinunta ni wala nang laman. Oo, pero doon din Natulugan. sa mga hearings na yan, sinasabi nila na talagang niluluto itong mga shabu na to doon sa high seas, sa mga dagat. Oo. No? So, Ang ganda kabilang ng yan. barko, So, ah. ayan, yun. Oo. Sana po masugpo na yan. At kaya mga mamamayan, kung may nalalaman po tayo, parating nyo naman sa kinauukulan. Pero ito Kagawad, ang dami mga issue sa mga drug-related, pero wala ka marinig sa CHR. Ngayon, may iba tayo ng segue tayo ng ibang pag-uusap. Naniniwala ka ba na dapat makinig si Duterte kay Love Diaz? Bakit? Anong sinabi Kasi nila? naman, pagdating sa mga big time na competition, hindi nabibigyan ng pansin ang dinadalang honor sa ating bansa. Katulad si Love Diaz, nanalo sa Venice Film Oh. Festival. Ito, puna ko lang. Aba, Golden Lion, tapos wala man lang congratulatory or somehow na... Wala ba? Di ba ano naman? Meron naman. Walang red carpet, Oo, walang sila, pagpuri sila dalawa lang naman yung so far na director, no? Na nananalo ng mga major awards Si Love sa Diaz. international, si Love Tsaka Diaz at saka si Dante Mendoza, Oo. si Brillantes. Oo. No? Anyway, sana makita ng gobyerno rin Si yun. Dante naman, meron siyang mga pinapunta rin yan sa Malacanang. So, ano pang gusto mangyari ni Love Diaz? Na talagang, extravaganza, kailangan Hindi, lumalakad sa alapaap. baka kailangan siguro bigyan din ng financial support. Yun. No? Yun yung sinasabi At niya. saka yung Oo. filmmakers, di ba? International. Support din dapat. Oo. Para sa ganun maging naman. Kasi gumagaling din tayo, I makilala think tayo sa we mga have agencies na nagsusupport niyan, no? Meron tayong Film Development Board, Aha. no? Meron tayong Film Academy of the Philippines, meron tayong MOAL Fund, no? Aha. Kung ano-ano na yung ahensya na yan Yes. ng gobyerno na nagsusuporta sa atin sa mga pelikula. Siguro kailangan lang, ewan ko rin kailangan lang ipakilala ng mga director ito, ng mga so-called art director, na yung kanilang work, yung kanilang obra maestra ay maiparating din nila Sa sa ating masang presidente, Pilipino okay. nang sa ganun ay nagkakaroon Oo. din ng pag-unawa ang masang Pilipino doon sa klase ng pelikulang Ayun. ginagawa nila. Correct. Kasi kung gagawa sila ng mga pelikula na ang layo sa sentimiento, ang layo sa psyche ng mga Pilipino, ang makaka-appreciate lang ng mga pelikulang yan ay ang mga tiga Venice, mga tiga Cannes, Oo. at mga Ayun. yung Moscow Film Festival, mga Russian. Oo. Pero yung mga ginagawa kasi ni
ni Love Diaz. Alam mo, mahabang panahon na yan, yung estilo ng mga long Ayan pa. shot and at shit. yung mga konsepto ng mga mahaba. 12 hours pa nga Dostoyevskian minsan. theme sa Oo. mga pelikula ay matagal ng panahon na ginagawa sa Russia. Ayan. No? Ganun. Oo. Galing. Kaya sa akin, hindi na yan Bago. kahindik-hindik yung Oo, mga pelikula. so- Hindi naman sa inaano natin. Pero ibang klase ng genre yan. So kung gusto nilang sumikat yung ganyang klase ng genre sa pelikulang Iparating. Pilipino, dapat medyo himas-himasin din naman nila ang masang Pilipino. Ayun, Kasi ang diba? crowd, Kritika. Syempre, Kritika pagdating dun, ha? pelikula ang Uy! pinag-aralan natin. Ano ka ba? Si Joey Lamangan, Oo, nagsalita we have martial 1 law. minute. Oo. 1 minute. We have 1 minute. Gusto lang natin makiramay po. Kanino? Unang-una, kay Dr. Leonardo Rivera. Si Doc yes. Rivera, isang alamat na yan dito sa lungsod ng Olongapo. Halos lahat nakakakilala. Pumanaw siya sa Estados Unidos, pero nandirito na siya ngayon. Dinala yung kanyang katawan Okay. dito sa Olongapo at nasa Night of Kanyang Columbus labi. siya. Ang kanyang labi, ayun. Yeah. Uy, ang galing mo sa Tagalog. Oo, Ang naisip ko kanyang bigla. labi. Oo. So, nandiyan po siya, nakaburol sa Knights of Columbus, ang amin pong pakikiramay. At ganun din po sa admin ng Subic, si Mr. Dick, namatay din. anong pangalan? Otero, ayan, si Oo, Mr. Dick nakikiramay Otero po na kami. ang balita sa inyo. suicide nga Wow. yung ano. Suicide. Wow. Oo, at ayan, at of course get well soon kay sa ating city administrator Mamerto Okay. at meron din hindi, teka muna, hindi pa ako tapos kay Malabote. Okay. Medyo sinumpong po yung kanyang puso at nasa hospital siya ngayon diyan sa Manila. So get well soon, Yes, sir. Get Sir well soon. Mamerto Malabote, and binigyan din namin ng resolution yung isa pang natin na dating city treasurer din ng lungsod ng Olongapo, si Mr. hindi ko makita dito, Azores yung apelyido. Azores. Dati siyang treasurer nung panahon pa ata ni Senator Dick Gordon at ni Kate Gordon, no? Ang aming pakikiramay at meron pa kaming binigyan. Marami kasi dito, But yo. anyway, oo. Marami So, pang pwedeng pag-usapan, kagawad, Si Dr. Rivera gusto kong gawa ng resolution kasi Dapat isang lang. alamat na yan dito sa Okay. lungsod ng Olongapo. At maraming natulungan yan, yung kanyang mga lupain, di ba? Ang aming Bigonia Street ay dating Rivera Subdivision yan. Nung maliit pa ako, yan ang address namin. Rivera Subdivision hanggang sa maging Bigonia Street na. Okay. At binigyan nila kami ng pagkakataon na yung kanilang malaking lote doon ay nakiusap yung aking father dahil siya yung Libre. purok leader noon, naggawa ng basketball court, no, para galing. merong mga laruan yung mga kabataan, at pinagawan naman, pumayag naman si Dr. Rivera. Hanggang ngayon nandoon pa rin po ang basketball court diyan sa Bigonia. So ang amin pong pakikiramay sa mga naiwang pamilya ni Dr. Rivera. Ayan. Maraming mga nag-text sa akin, dapat ko i-discuss, pero next meeting. Pero ito, ano masasabi, 40 judges ilalabas ngayon na related sa drug at Yung narcotics na ilalabas ngayon ng ating presidente. Mabigyan Yung ka na- listahan, panibagong Oo. listahan? Yes, Oo, 40 okay. judges and mga narcotics Oo. ngayon lang. Hindi, umabot na sa ilang libo yung listahan eh. So Pero yung mga naghihintay judges talaga ang din sinasabi. ang taong bayan na Judges to ilabas. Kasi yung first batch pa lang yung nailabas. May time second na. batch at may third batch. So hinihintay natin yon. Yes. Dahil wala na tayong oras, of course, marami pa po kaming pag-usapan. Sana po abangan nyo kami sa susunod na Tuesday. Yan po, Tuesday and Thursday. Ngayon, nag-Friday lang po kami. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Patuloy na pagsubaybay dito sa Sangguniang Monitor. Ako po ang inyong friendship, Kenneth Guy Salvatus, saying mabuhay po and God bless you all. Yan. Kenneth, Ate Guy Salvatus. Next Ate time B. po mag-uusap kami. Oo. Vilma, Nora. Ayan, tingnan natin kung sino mabigat. Isang si Ate Noran Guy, yan. Kuya Guy, Silbad o yan. si Ate B, Kuya B. Yan, malalaman natin. Abangan nyo po yan. One of these days, tignan natin ang mainim na issue tungkol kay Ate B at Ate Guy. Yan. So, good skills and Godspeed Olongo po. Ito po ang inyong kagawad, ang inyong friendship, Edic Piano. At ito po ang Sanggunian Monitor.